si Brother Jeffrey Bulitic. Ano ba ang tamang interpretation ng Roma 14? So, sabi po dito sa talata, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ano daw ang tamang interpretasyon? Tama po mga kapatid at salamat na itanong po ito kasi marami po ang iba ang interpretation dito dahil sa salitang ang si Kristo ang kinauuwian. Ano po? Sa English po yan. Tingnan nga natin. Ano po yung English? Ay, for Christ is the end of the law. So, ito po ay without considering the context, mga kapatid, mayroon pong interpretation na nag-jump into conclusion. Therefore, nang dumating si Kristo, end na yung law. Okay? So, kung ating uunawain ng tama ang buong konteksto, mga kapatid, ng Roma mula sa chapter 9 hanggang chapter 10, ay makikita natin hindi itinuturo ni Apostol Pablo na lipas na ang kautusan mula pa doon sa chapter 3, chapter 7, hanggang dito sa chapter 10. Manapa pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang layunin at hangganan ng layunin ng kautusan. Na ito ay hanggang, iba po yung hanggang sa may hangganan. Hanggang sa dumating yung biyaya sa mga sumasampalataya. Doon sa magandang balita Biblia kasi, ganito ang nakasulat dyan. Papunta natin yung magandang balita Biblia. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Ayan, kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. So nakita po ninyo dito, iba ang dating, yung kaganapan upang daw mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya. Ibig sabihin, doon sa mga unang kapitulo ng Roma, tinuro ni Apostol Pablo yung trabaho ng kautusan. Doon sa 7 talatang 20, mga kapatid ng Roman, doon yon, binabanggit po yon. Sa Griego po, ang Greek po nito, okay, ito po yung Greek word niya. So, pag binasa po natin yan sa pagbabasa po, telos garnomo Christos is dikaiosnen pantito pistionte. Ang ibig pong sabihin dyan ay Christ is the end. So, yung wakas, yung salitang wakas dyan, ang salitang Griko ay telos. Ayan. So, yung telos, telos garnomo Christos. Ang kahulugan po nito ay pwedeng wakas or end, pero ang pinaka mas tamang meaning niyan is yung goal, purpose, layunin, kaganapan. Ito po yung goal. Ibig sabihin, fulfillment or completion. Kaya yung Roma 14 ay hindi dapat bigyan ng kahulugan na kinansilan na ni Kristo ang kautusan, kundi siya ang layunin, kaganapan at katuparan nito, lalo na para sa katuwiran ng kaligtasan. Yung kasalanan, sinasabi at pinapakilala ng kautusan. Yan ang layunin ng kautusan. Nang dumating si Kristo, siya yung tinuturo ng kautusan. Siya yung goal. Siya yung pinupunto o pinapakilala ng kautusan. Ang kautusan nagpakilala ng kasalanan, ang kapatawaran ng kasalanan ay kay Kristo. Yun po yung ibig pong sabihin yan, mga kapatid. Ipinapakita dito ng Apostol Pablo sa mga hintil na dapat tanggapin po nila yung righteousness through faith. Sa pagitan ng panampalataya ay magkakaroon ng katuwiran kay Kristo. Kasi yung mga Hudyo ay palagi siya lang nakatingin sa kautusan. Doon sila nakasandal. Nalulungkot si Pablo kasi hindi nila tinitingnan yung Panginoon. Dumating na nga ang ating Panginoon. Yung mga Hudyo nakatingin pa rin sa kautusan. Kaya ginamit niya yung salitang yon sa kautusan. Ito yung nagtuturo kay Kristo. Yung tinuturo, yung goal ng law, si Kristo, na ang ibig pong sabihin ay huwag na nilang tingnan yung kautusan na para doon sila ma-justified, doon sila ariing ganap, doon sila mapatawad, at doon sila maligtas. Kay Kristo po ang kaligtasan. Pinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na masisigasig sa kautusan. Tingnan po ninyo yung Roma 11 hanggang 3. Kasi nasa 4 yan, di ba? O, tingnan natin yung 1 hanggang 3 bago yung 4. Mga kapatid, ang pinakananais, ito magandang balita Biblia, ang pinakananais ko at
idinalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Bakit? Talatang 2. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lang ang kanilang naging batayan. Ang ganda ng magandang balita Biblia, buti hindi nilipat yung salin. So, gusto silang maging kalugod-lugod sa Diyos pero mali ang batayan. So, paano nagkaroon ng pagkakamali yung mga Hudyo, mga kapatid? Ano ang mali nilang batayan na pinagsisikapan nilang maging kalugod-lugod pero mali ang batayan? Ang sabi ng talatang 3, dahil hindi nila kinilala ang katuwiran mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano yung paraang itinakda ng Diyos? O talatang 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ang ganda ng talatang ito, Brother Gomer, no? Ang daming tatamaan po nito na may mga tao, Kristiyano na, pero nakatingin pa rin sa kautusan. Dito pala ang focus nitong talatang ito, kinokorek ni Apostol Pablo, mali ang batayan. Kaya kung meron pong isang Kristiyano na nakatingin sa kautusan upang maging kalugod-lugod sa Diyos, ay direktang sinasabi ni Pablo dito, mali na batayan yon. Dapat, tingnan natin si Kristo, yon ang aaring ganap sa atin. Katuwiran ni Kristo, hindi sariling katuwiran. Sabi dun sa talatang 3, gumagawa ng sariling pagsisikap, no? Gumagamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ang pamamaraang itinakda ng Diyos, salvation by grace, righteousness by faith, at yung pong righteousness by faith ay kanino po dapat yung faith? Kay Jesus, hindi sa law. So ang ganda po ng tanong dito ni kapatid na Jeffrey Bulitic. Kaya si Kristo ang layunin ng kautusan pangtungo sa katuwiran. Ano po mga kapatid? Kaya ngayong 3:20 na binanggit ko kanina ng Roma, ano po ang sabi ng Roma 3 talatang 20, mga kapatid? Ang sabi po dyan, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Hindi tayo ipapawalang sala ng pagsunod kasi utos yan eh. Ang trabaho niya ipamukha sa atin na tayo'y makasalanan. Ang paraan para mapatawad at malinis ang ating kasalanan ay ang ating Panginoon. So ang kautusan ay hindi inalis, kundi ipinapakilala ni Apostol Pablo ang tamang paggamit sa kautusan. Ang malungkot dito ay napapagkamalan po kami na anti-law, na parang lumalabas na sa iba na hindi kami sumusunod sa kautusan. Wala pong ganun. Kung meron lang magre-record, siguro, sino lumalabag sa kautusan, yung nakapokus sa kautusan at kaming nakapokus kay Kristo, ay natityak po namin. Pareho lang po kaming sumusunod, mga kapatid. Kaya hindi po totoo na anti-law kami, anti-obedience. Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Yun nga, marami po ang gumagamit ng talata na yan. Roma 10:4 at sasabihin na wala ng kautusan, Brother Johnson. Kaya lang, nakapagtaka naman, kung wala ng kautusan, aywan kung mayroon bang reliyon ngayon na wala ng kautusan. Meron, pero pag tinanong mo naman, may kasalanan naman. Hindi, lahat halos naman ng reliyon may kautusan. Ang Katoliko nga, merong 10 utos. Iba nga lang yung version. Yung Baptist naman, meron din naman silang kautusan. Di ba? Ayaw lang nila ng Sabat. Yung dating daan din, ganun din, ang dami rin kautusan. Di ba? Ngayon, kung ang pagdating ni Kristo ay mawawala na yung kasal, dapat wala ka ng sinusunod na kautusan kasi nandito na si Kristo eh. Kung talagang magpapaka-estricto ka dun sa gusto nilang interpretation. Kasi end of the law nga eh. Si Kristo ang end of the law tapos magbibigay pa siya ng kautusan. Di ba? Inconsistent yun. Ikaw nga ang end of the law tapos magbibigay ka na naman ng kautusan. Anong klase yun? Di ba? Kung end of the law si Kristo, dapat wag siyang magbigay ng kautusan, Brother Johnson. Yun ang katwiran doon. Ngayon, the mere fact na nagbigay siya ng kautusan, hindi siya end of the law, kundi nagbigay siya ng bagong utos. Dapat gano'n ang mababasa. Okay? Ngayon, kung titingnan natin, si Apostol Pablo ang nagsulat nitong 10:4. Tama yung pinapaliwanag ni Brother Johnson eh. Kasi nga, ang meaning ng 10:4
kung inyo pong susundan yung katwiran doon ni Apostol Pablo, inumpisahan niya kasi sa Israel, Brother Johnson eh. Tama. Ang ibig sabihin, ang context na sinasabi ng Apostol Pablo doon sa Israel. Okay? Kasi nga yung mga Israel, bakit ba sinabi ng Apostol Pablo na gano'n? Na sige, basahin natin yung talatang 1, Gis 1. Ang sabi ng Apostol Pablo dyan, yung Israel po kasi ang tinutukoy niya dito, mga kapatid eh. Mga kapatid, sabi niya, ang pagka pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Nakita mo? Ay paano ba maliligtas dapat ang tao? Oh, yun ang point dito, Brother Johnson. Yun ang point ng pinag-uusapan. Kasi ang gusto niya sana, yung Israel maligtas. Ay ano bang naging problema ng Israel? Bakit hindi sila pwedeng maligtas? O tingnan po ninyo ang nangyari sa Israel. O, umpisahan natin. Halimbawa, sa Juan 1. Ang talata ay 10. Anong sabi dito ni Juan? 1:1 Gis. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ano bang ginawa nitong mga Israelita? Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa mamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Verse 11. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Yun ang maliwanag na nangyari sa Israel. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo, ang gusto niya sana, ang pinakapanalangin niya, ay maligtas ang Israel. Ang problema, basa sila ng basa ng kautusan. Ang problema, hindi nila nakita si Kristo. Yan ho yan, mga kapatid. Ay ano bang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Tingnan po ninyo dun sa 2 Timoteo 3. Ang talata ay 15. Ang sabi kasi dyan, ni Apostol Pablo pa rin, paano ba yung kaligtasan? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Nakita mo? Na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya kay Kristo Jesus, na ito ay wala sa mga Israelita. Kaya sabi niya doon sa 4, si Kristo kasi ang kinauuwian. Ang ibig sabihin, sa pagbabasa mo, sa pag-aaral ng kasulatan, ang dapat makita si Kristo. Tingnan po ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoon doon sa 5:39 ng Juan. Ito yung goal ng kautusan na pag binasa mo ang banal na kasulatan, ay dapat ang makita mo talaga ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. O nakita ninyo? Kasi yung kautusan doon na tinutukoy, huwag niyo pong ipagkamali. Yung kautusan doon sa 10:4 na tinutukoy, nomos po yun eh. Nomos. Sa Hebreo, Torah. Ang ibig sabihin, ito yung kasulatan ng mga Hebreo o ng mga Israelita. Ito yung kailang Biblia. Okay? Yan yung dapat nating maintindihan doon sa context. Yun ang Biblia nila. Doon sa kanilang Biblia, ang goal dapat ng isang nagbabasa ay makita ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya rito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nakita po ninyo? Kaya nga, pag binasa mo ang buong kasulatan, makikita mo talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Yung katuparan ng banal na kasulatan ay yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan ng mga tao. Ang sabi ng Apostol Pedro do sa Gawa 3, tingnan po ninyo yung Gawa 3. Umpisahan natin sa talatang 20. Ang sabi diyan ni Apostol Pedro, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Verse 21, na siya ay kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Buhat pa ng una. Nakita nyo? Kaya nga, yung mga propeta nagsulat. Ano ang isinulat nila? 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Ito yung itinuturo ni Apostol Pedro. Si Kristo, si Jesus. Sabi niya doon sa mga Hudyo, siya ang inyong pakinggan. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Verse 23, tuloy natin. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Nakita mo yan? Kaya nga wala kang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Jesucristo eh. Ay ang gusto ni Apostol Pablo doon sa Roma, doon sa sinasabi niya, ang gusto niya mangyari, maligtas sana yung Israel.
Ang problema, gusto nilang makuha yung kaligtasan, hindi doon sa paraan na itinuturo ng Diyos. Ay ano ba yung paraan na itinuturo ng Diyos sa kaligtasan? Si Kristo. Ay ayaw naman tanggapin ng mga Hudyo. Yan po ang ibig sabihin ng Romans 4. Tapos, ituloy natin to 24. Oo, at ang lahat, tingnan po ninyo, lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod sa dami ng nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa araw na ito. Ano yon? Di yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 25. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham. Tingnan po ninyo, mula Genesis, itinuturo na ng ating Panginoong Diyos yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, itinuro na kay Abraham eh. Kaya Genesis pa lang, Genesis hanggang Revelation, ang makikita mo talaga ang ating Panginoong Jesucristo eh. Kaya yun yung sinasabi ng Apostol Pablo na ang kinauuwian ng kautusan ay si Kristo. Yun po ang ibig sabihin kasi mula Genesis hanggang Revelation, hanggang Second Coming ay ang ating Panginoong Jesucristo eh. Sabi rito na sinasabi kay Abraham at ang iyong binhi ay pagpapalain. Ang lahat ng mga angkan sa lupa ay hindi ba yan ang ating Panginoong Jesucristo nga. Kaya nga, yung ipinapaliwanag doon ni Apostol Pablo, hindi ho yun para sabihin ni Apostol Pablo na pwede ka nang magnakaw. Kasi nga, end of the law. Pag sinabi mong end of the law, paano mong i-imagine ninyong end of the law wala ng utos? Sige, wag nyo lang isama yung Sabat doon sa mga ayaw sa Sabat. Sige, i-apply nga natin yung end of the law doon sa wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Pwede kaya yon? Doon sa wag kang gagawa ng larawang inanyuan o sa mga dating daan, Iglesia ni Cristo, Baptist. Pwede bang end of the law yun? Di ba hindi? Yung wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pwede ko bang sabihin na, wala na, end of the law na si Cristo eh. Pwede na yan kasi end of the law si Cristo. Hindi ba hindi pwede? Igalang mo ang iyong ama't ina. Nakita mo? Ay kung ang kakatwiran ko, Romans 4, si Kristo ang end of the law. Wala na yan. So, pwede na ngayon bastos sa magulang. Hindi pwede, di ba? Kaya nga, yung pagkakaunawa na yung Romans 4 ay sinasabi doon na wala ka nang susundin na kautusan. Ay malabo yun, di ba? Malabo po talaga yun, mga kapatid. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, huwag kang mag-iimbot. Ay pwede ko bang ikatwiran yung Romans 4 that Christ is the end of the law? At sasabihin ko, wala na yung mga yan. Ang problema kasi, mga kapatid, sa totoo lang, aminin man nila o hindi, yung Christ is the end of the law, sa isang utos lang nila i-apply saan? Sa Sabat. Kaya mali yung paggamit ng talata, mga kapatid. Kaya nga, ipinapaliwanag natin dito, ano talaga yung meaning ng talata na yon. Kasi kung gagamitin mo yung end of the law, dahil nakarinig, parang pelikula, this is your the end. Dahil nga yung the end, ang problema nga sa atin, yung English word natin na end, ay tapos na. Kaya lang, sa Greek word nga kasi, hindi nga yun ang ginamit Goal. Telos. Okay? Katulad lang yan nung unang Pedro 1:9. Tingnan natin sa English. Receiving the end of your faith. O paano ngayon yan? End of your faith. Di wala ka ng pananampalataya. Pwede na. Yun bang meaning nun? Hindi. Even the salvation of. Ang ibig sabihin, yung end of faith, goal. Tama. Okay? Layunin ng pananampalataya. Ay ano yon? Yung kaligtasan ng kaluluwa. Yun din yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans 4 na ang layunin ng pag-aaral mo ng kasulatan, ng pagbabasa mo ng kasulatan, ang layunin kung bakit isinulat ang kasulatan para makilala mo si Kristo. Ang problema, itong mga Israelita, dumating na nga, nangaral na nga, ano ang sabi ng Panginoon doon sa Mateo 23? Tingnan po ninyo. Sa Mateo 23, ang talata ay 37. O tingnan po ninyo. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak ay ayaw kayo. Ito yung problema ni Apostol Pablo na ang ating Panginoon hindi nila matanggap. Kaya ang sabi niya, ang kinauuwian ng kautusan si Kristo, ang ating Panginoon. Dapat na yung mga Israelita sana sa pag-aaral sana nila ng mga kasulatan, sana nakita nila ang ating Panginoon kasi yun ang kanilang kaligtasan. Brother Johnson. Okay, ituloy ko lang itong follow-up ni
Sabi kasi ni Brother Jeffrey Bulitic, may mga translation na Ten Commandments yan o wala. Okay. Yung tinatanong ay yung doon sa una niyang tanong yung Kapitulo 10 talatang 4. Ano? So, ang sagot namin sa Brother Jeffrey Bulitic ay na-mention na ni Brother Gomer kanina na yung pong law doon ay nomos. Yun yung binanggit doon sa Roma 10:4. Ngayon, ang naging problema kasi yung salitang end, kaya nagkaroon ng paniniwala na lipas na yung 10 utos kasi ang akala ay 10 utos yun. Subalit, yung nomos ay hindi lang po 10 utos yung tinutukoy. Sa pag-aaral po ng Seventh-day Adventist tungkol dito sa Roma 10:4 ay hindi basta isang batas lang kundi ito ay yung particular na sistema ng kautusan na ginagawang batayan ng mga Hudyo para makamit nila yung katuwiran. At ang isa po doon para sila ay maging matuwid sa harap ng Diyos ay yung ceremonial law. Pag nagkasala sila, nakatingin sa kautusan, kailangan ma-perfect. Kaso hindi, nagkasala. So, may ceremonial law para makamit yung katuwiran, kailangan maghandog. Ceremonial law yon. Kaya dito ay magkasama po yung moral at ceremonial law na ginagawa nilang batayan para makamit po nila yung righteousness. So, sa kasulatan mga kapatid, yung konteksto para mapatunayan natin magkasama po yung ceremonial at moral law po dito. Kanina kasi binasa na natin yung verse 3, Ang sabi nga po doon sa talatang 3, basahin nga ulit natin. Ang ganda ng magandang balita, Biblia, dahil hindi nila kinilala ang katuwiran mula sa Diyos sa pagsisikap nilang gumamit ng sariling pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Dumating na si Kristo pero ang mga Hudyo sa kautusan pa rin nakatingin. Anong kautusan ang tinutukoy? Seremonyal sa lumang tipan. Kasama yung mga paghahandog, mga ritual, at yung ibang mga kapistahan. Kaya nga, doon sa Kolosas, may sinulatan si Pablo na hanggang doon, pinagdiriwang pa nila na yung kapistahan kahit sa aklat ng Hebreo. Sa madaling salita, gumagamit ang mga Hudyo upang makamit yung katuwiran, nagkasala sa moral, maghahandog sa pamagitan ng seremonyal. So tandaan po natin mga kapatid, tandaan po ninyo, yung kautusan, ang sabi ni Pablo, 7:12 ng Roma, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Walang kukontra dyan. Ayan. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, matuwid, at mabuti. Kahit ang kautusan ay banal, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, matuwid, at mabuti, subalit kung mali ang gamit nito ay walang kwenta. Ang sabi po doon balikan natin uli yung Roma 3, 1-2. Anong sabi po doon sa magandang balita Biblia? Ganda. Kahit na ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti, pero kung ito ang ginawa nilang batayan para sila'y maging matuwid, ano sabi ni Pablo? Mga kapatid, ang pinakananais ko at ang idinalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. O bakit daw? Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap. Saksi si Pablo Actually, Hudyo din siya. Naranasan niya rin yun bago siya nahikayat Nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. So ano daw yung batayan? Kautusan. Kaya itinuturo ni Pablo sa 4 na ang itinuturo yung goal ng kautusan ay si Kristo. Sa madaling salita, yung sagot natin, Brother Jeffrey Bulitic, ang kautusan dyan ay hindi lang 10 commandments, kundi yung buong sistema ng law na ginagawang batayan pa rin at sinusunod pa rin ng mga Hudyo kahit na nasa panahong Kristiyano na sila. Kaya sila po yung pinapanalangin ni Pablo, sana maligtas yung Israel. Kasi dumating na si Kristo, pero iba pa rin ang kanilang ginagawang batayan para sila po ay maging matuwid. Sige, Brother Gomer, pagkatapos, sige lang, gamitin ko nga yung komentary ng Adventist po dito sa Roma. Ang sabi po dito sa 10:4 ng Roma, Christ is the goal to which the law pointed, especially in terms of righteousness. The law was not an end in itself. Christ is the real means of righteousness, which the law
could only foreshadow. Ayan. Sige, Brother Gomer. Wala naman ng talagang gustong sabihin yung talata. Ngayon, para patunayan lang po natin na doon sa kaisipan na dahil dumating na ang ating Panginoon ay wala nang utos. Ay hindi po, kasi nga maging ang ating Panginoong Jesucristo nung dumating siya ay nag-uutos eh. At ang ginagamit niyang utos ay yung nandoon sa lumang tipan. O halimbawa, punta natin yung Mateo 22. Umpisa natin sa talatang 36. Tingnan po ninyo ha. Totoo bang end of the law ang ating Panginoon na ang parang ang kapagkakaunawa nung marami wala ng utos? Hindi ho. Sabi rito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Kung kayo ang tatanungin ng ganyan, ano isasagot nyo? Ngayon, kung gagamitin ko yung Roma 14, ang sagot dyan, wala na. Di ba? Wala nang utos ngayon. Pero ang sagot ng ating Panginoon, pakinggan natin yung 37. Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ano po ang tanong ng tagapagtanggol ng kautusan? Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Mga kapatid, doon sa ating kapatid na nagtanong, ano ba ang tinatanong dito ng mga Hudyo? Ang tinatanong nila kung anong dakilang utos saan? Sa kautusan. Meron silang reference na itinuturo. Tandaan po ninyo yan ha. Hindi ho ang tanong diyan Guro, meron kaming kautusan, ano naman ang sayo? Kasi ganun yung pagkakaintindi ng iba Ay, may utos si Kristo, may ibang utos si Kristo. Hindi ho ganun ang talata na yan. Ang tanong ng Pariseo, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? So, ang ibig sabihin, doon sa kanilang Biblia na binabasa noon. Yun po ang tinatanong kasi nga gusto nilang subukin ang Panginoon kung may alam siya sa Biblia. Ngayon, kaya sumagot ang ating Panginoon. Ano sagot? Tuloy natin ulit. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Saan ito kinuha ng Panginoon? Abay, kung nagbabasa po tayo ng kasulatan, ng kautusan, mababasa po yan doon sa Deuteronomio sa 5. O tingnan po natin. Doon kinuha yan ng ating Panginoon kasi nga yun ang tanong. Alin daw sa kautusan yung dakilang utos? O yan Deuteronomio sa 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. O, di ba dyan kinuha ng Panginoon yung sagot? O, tapos, balik tayo sa Mateo 22:38. Ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39. At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napakaliwanag Ngayon, ito namang binanggit ng ating Panginoon na ito, saan naman galing? Di doon din sa kautusan. Kasi ngayon ang reference Ang reference ng kanyang sagot, galing sa kautusan. No? So, maliwanag na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagko-quote mula saan? Mula sa kautusan. At yun ang kanyang itinuturo. Kaya yung unawa doon sa Roma 14 na Christ is the end of the law, na ang kanilang pagkaunawa ay wala ng kautusan, mali. Malaki hong pagkakamali ang ganyang unawa dyan sa Roma 14. Kasi maging ang ating Panginoon, hindi end ng kautusan ang kanyang ginagawa, kundi nagtuturo nga siya ng kautusan At sa talatang 40, anong sabi niya? Sa dalawang utos na ito ay nauuwi. Yung ginamit doon sa nauuwi, diyan sa 22 verse 40, sa dalawang utos nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan din po ang ginamit na termino doon sa 14. Si Kristo ang kinauuwian. Nakita nyo na? So, yan po yung dapat nating maintindihan po dyan. Marami pa po tayong mababasa. O sige, isa na lang. Si Apostol Pablo naman. Wala na bang utos kay Apostol Pablo? Tingnan po natin yung Roma 13. Ang talata ay 8. Sabi niya, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Maliban na sa mga ibigan kayo. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay, ano daw nakalagay? Nakaganap na ng kautusan. Ay ano pang kautusan ang magaganap mo kung end of the law na? Hindi ba mali? Anong kautusan ang magaganap mo? End of the law na pala. Tapos sa 9, ano sabi ng Apostol Pablo? Sapagkat ito na, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos
Meron pa ay nauuwi sa salitang ito. Ano ba yung ibig sabihin nung nauuwi? Wala na. Yan ang mali na pagkaunawa Kung meron pa daw ibang utos, nauuwi sa salitang ito, sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Saang kautusan nababasa itong ibigin mo ang iyong kapwa? Doon pa rin sa lumang tipan. Nakita po ninyo mga kapatid. So hindi ho totoo na doon sa sinulat ni Apostol Pablo na Christ is the end of the law ay wala ng kautusan, Brother Johnson. Okay.